Mark chapter 6 verse 30 hanggang 44. Pagbalik ng mga apostles, kinuwento nila kay Jesus ang mga ginawa at tinuro nila. Dinagsa si Jesus ng sobrang daming tao. Halos di na makakain sina Jesus at mga disciples niya. Kaya sabi ni Jesus, pumunta tayo sa di mataong lugar para makapagpahinga naman kayo. Sumakay sila sa bangka at umalis para pumunta sa isang lugar kung saan pwede na sila lang. Pero maraming taong nakakita sa pag-alis nila at nakakilala sila. Alam nila kung saan pupunta sina Jesus, kaya patakbong umalis ang mga tao mula sa mga bahay nila at inunahan si Jesus at ang mga disciples dun sa lugar na yon. Pagbaba ni Jesus mula sa bangka, nakita niya ang napakaraming tao. Naawa siya sa kanila dahil para silang mga tupa na walang shepherd. So tinuruan sila ni Jesus ng maraming bagay. Nung magagabi na, nilapitan si Jesus ng mga disciples niya saka sinabi, gumagabi na po at liblib ang lugar na to. Wala po tayong mabibili ng pagkain dito. Pwede po bang paalisin nyo na ang mga tao para makabili sila ng pagkain nila sa mga kalapit na bukid at bayan? Sumagot si Jesus, bigyan nyo sila ng pagkain. Nagtanong ang mga disciples, gusto niyo po bang bumili kami ng tinapay sa halagang 200 silver coins para mapakain silang lahat? Sabi ni Jesus sa kanila, tingnan niyo nga kung ilang tinapay ang dala niyo. Nakita nila at sinabi nila kay Jesus, 5 tinapay lang po at 2 isda. Inutusan ni Jesus ang mga disciples na paupuin ang mga tao sa damuhan ng magkakagrupo. Kaya umupo ang mga ito, may ilang grupo na tig 100 na tao at ang iba naman tig 50. Tapos, kinuha ni Jesus ang 5 tinapay at 2 isda. Tumingin siya sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Tapos, hinati niya ang tinapay at inabot sa mga disciples para ipamigay sa mga tao. Hinati din niya ang 2 isda para makakain lahat. After nilang kumain at mabusog, kinuha ng mga disciples ang mga natirang pagkain. Nakaipon sila ng 12 baskets na puno ng mga tirang tinapay at isda. Umabot sa 5,000 na lalaki ang nakakain. Wow! Grabe! 5,000 na lalaki ang nakakain. And lalaki pa lang yon, hindi pa kasama yung mga babae at saka mga bata. Most likely 10,000 to 15,000 yung total ng tao na to. At ang katumbas po nun ay isang conference. Commercial. Open na po ang registration para po sa ating conference sa March. Para po sa ating young people. Sa ating mga campus pips, mga estudyante. Or if you're a campus missionary. Or if you have a heart for campus. Please register, 1,000 pesos lang po. Open na po ang registration sa ating youth conference sa March next year. Punta po kayo sa victory.org. So yun, balik tayo sa topic. 5,000, the feeding of the 5,000. Hindi ko alam bakit natin nalaktawan yung storya na to at saka yung lumakas si Jesus sa tubig. Nag-jump ako dun sa pinagaling ni Jesus ang may sakit sa Genesaret. Sorry po, no, pero balikan po natin to. Wala tayong lalampasan sa Mark. Lahat ng istorya dito dadaanan natin. So ngayon, this event happened after na si John the Baptist ay pugutan ng ulo. Na karugtong ng pagpunta ng mga disciples ni Jesus sa mission na kung saan sila ay nag-preach na magsisi kayong lahat sa kasalanan nyo, parating na ang kaharian ng Diyos. Nagpagaling sila ng mga may sakit, nagpalaya sila ng mga masamang espiritu. Sinend sila ni Jesus 2 by 2. So 6 groups of people going to different places to do the ministry, to do mission. So missional talaga yung Lord natin di ba? Yung master natin si Jesus. And then this happened, sabi pagbalik ng mga apostles, kinuwento nila kay Jesus ang mga ginawa at tinuro nila. Ibig sabihin happy sila kasi Lord, nagawa namin yung mga ginagawa mo, nakapagpalayas din kami ng mga masamang espiritu. It's so amazing pag tinagawa ito. Ito yung ADHD ko na naman, gumana na naman. Tapos yun, Lord, napalayas namin yung mga masamang espiritu, napagaling namin yung mga may sakit. Ang saya nila, no? Pero during this time, Jesus is grieving.
Yung mamatayan ka lang na someone important sa'yo, sobrang lungkot na yun na kailangan mo ng karamay talaga, di ba? Pero the way how John the Baptist died, pinugutan ng ulo, during celebration, somehow it seems like they are celebrating the death of someone you dearly love. Gaano kasakit yun? And Jesus, though He is God, He confined Himself to be a human being. And bilang isang tao, nakakaramdam ng pagod, gutom, sakit, lungkot. And this time, hindi ni Jesus siguro alam. Pangit naman sabihin na hindi niya alam. Syempre, alam niya lahat. Pero being human, hindi mo na alam kung ano mararamdaman mo eh. Happy yung mission nyo, tagumpay yung mga sined mo sa mission. At the same time, pinatay yung pinsan mo, tapos sobrang karimari-marin pa, pinugutan ng ulo. At tapos sobrang nakakabanas pa kasi masaya sila. They are celebrating during that time na pinatay siya. Tapos, here comes another one. Dinagsa si Jesus ng sobrang daming tao. Halos di na makakain sina Jesus at mga disciples niya. Kaya sabi ni Jesus, pumunta tayo sa di mataong lugar para makapagpahinga naman kayo. Nagluluksa, nagre-rejoice, nai-stress sa laki ng ministry kasi sobrang dami ng tao. Dinagsa sila ng sobrang daming tao. Hindi na sila makakain, nagugutom. Ngayon gusto nilang pumunta sa isang di mataong lugar para makapagpahinga. Sumakay sila sa bangka at umalis para pumunta sa lugar kung saan pwede na sila lang. Pero maraming tao nakakita sa pag-alis nila at nakilala sila. Alam nila kung saan pupunta sina Jesus kaya patakbong umalis ang mga tao mula sa mga bayan nila. At inunahan nila si Jesus at ang mga disciples dun sa lugar na yon. Pagbaba ni Jesus mula sa bangka, nakita niyang napakaraming tao. So, problemado ka na, di mo na alam kung ano yung mararamdaman mo, biglang boom. Dun sa akala mo makakapagpahinga ka na, hindi pala pahinga, work pa rin. So, work. Pero sabi niya, nakita ni Jesus yung mga tao and para silang mga tupang walang shepherd. Kaya nagturo siya sa kanila. Nag-preach. Pagod na pagod, lungkot na lungkot. Masaya din kahit paano kasi tagumpay yung mission. Pero gutom ka na kasi di ka makakain. Naghanap ka ng lugar para makakapahinga at makakain na kayo. Pagdating mo, wala palang pahinga dun sa dadatnan mo. Trabaho pa din. And wait, there's more. Gumagabi na po at liblib ang lugar na to. Wala po tayong mabibila ng pagkain dito. Pwede po bang paalisin nyo na ang mga tao para makabili sila ng pagkain nila sa mga kalapit na bukid at bayan? Sumagot si Jesus, bigyan nyo sila ng pagkain. Ang kulit ng senaryo no? Gumagabi na. This is wise and this is good. Napakatalino ng choice na yun na pauwiin na sila para makabili sila ng pagkain sa mga kalapit na bukid at bayan kasi nga napakadaming tao. 10 to 15,000 of delegates. Conference no? Tapos biglang sabi ni Jesus, bigyan nyo sila ng pagkain. Mapapapili ka talaga good or God. Yung sinuggest ng disciple, that's something good. Kasi yun yung pinaka-practical choice. Pauwiin sila bago maggabi talaga ng tuluyan para makakain. Or makabili ng pagkain along the way. But here's God's command. Bigyan sila ng pagkain. Siguro, yung tinginan ng mga disciples, yung alam mo yun, poker face sa isa't isa, tapos joke ba yun? Seryoso kaya siya? Ano yun, joke ba yun? Etong malupit. Sa grupo nila may accountant. Sabi gusto nyo po bang bumili kami ng tinapay sa halagang 200 silver coins para mapakain silang lahat? Hindi ko alam kung yung tono neto sarcastic o talagang honest lang siya na accountant na medyo. Kasi parang nakakaya tanungin yun di ba? Pero baka ano siya,
Kaya siguro sa feeling nung The Chosen, fictional lang naman siya na depiction ng story ni Jesus. Pero they created the Matthew character to be somehow with autism. Kasi if you would count the cost of feeding this number of people, sasarilinin mo lang yun eh. Parang nakakaya naman itanong yun kay Jesus, knowing na wala naman kayong ganong amount na pera. Medyo sarcastic siya. Or if you're not sarcastic, you're probably not normal. So yun, ang galing, 200 silver coin. Ang 1 silver coin po, katumba siya ng minimum wage. Ano na ba minimum wage ngayon? Sa Manila daw, 800 na no? So 800 times 200. Oh, accountant, matetesting yung galing natin. So 160,000. 160,000 pesos in our case. Eh wala naman silang ganong pera. Ang tanong, i-rephrase natin, no? Jesus, gusto niyo po ba bumili ako ng 160,000 na halaga na pagkain? Sabi ni Jesus sa kanila, hindi sinagot ni Jesus eh, no? Yung, di ko alam kung sarcastic or honest question yun. Tingnan nyo nga kung ilang tinapay ang dala nyo. Ang ganda ng sagot ni Jesus. Kapag may problema, we people, we tend to calculate, we tend to find solution, we check what's the given, and then we create the solution, find the best solution, identify the solution to the problem. Yun yung ano, no? Parang immediate response natin pag may problema. But what Jesus is teaching us here is that tignan mo kung ano yung meron ka. If there's a problem, check what you have. Kasi ang gagamitin ng Lord sa milagro ay kung ano yung meron ka. For example, si Moses, paano maniniwala sa akin yun? Utal ako, bulol ako. Paano maniniwala sa akin yung Pharaoh? Eh, bulol ako. Ano yung meron siya? Yung staff. Ano meron ka? Meron pa akong tungkod. Ibato mo sa lupa. Paglapag niya sa lupa, naging ahas. Ganyang way, papakita ko na sinugo kita. Sabi niya kay Moses. Through miracles. Something happened dito po. Anong meron tayo? Grabe nung binilang nila, no? 5 tinapay at 2 isda. Hindi ko alam kung yung 5 tinapay na yun, kasya na yun sa kanila. Like 12 disciples plus Jesus. Plus mga babaeng followers na hindi nababanggit sa kwento. 5 tinapay, siguro malaking tinapay. Pero duda pa rin ako nakakasya yung 2 isda sa kanilang lahat. Sa kanila lang, sa grupo lang nila. But that's what Jesus asked from them. 5 tinapay at 2 isda. Inutusan ni Jesus sa mga disciples na paupuin ng mga tao sa damuhan na magkakagrupo. Tigo 100, yung iba naman 50. Tapos kinuha ni Jesus ang 5 tinapay at 2 isda. Tumingin siya sa langit, nagpasalamat sa Diyos. Nakakain lahat. Tapos may sobra pang 12 basket. What we can learn from this is that kapag nasa kamay natin yung limited resources, mananatili siyang limited. Pero kapag binigay mo siya sa kamay ni Jesus, binigay mo sa Lord, i-break niya yun. Wala, may breaking kuya. I-break niya yung source of income natin. Probably. But this is for sure. Every need will be provided. For example, sa talent. Meron kang limited skill. Ipagkatiwala mo sa Diyos, ibigay mo sa Kanya. Paggamit ka sa Lord. Mag-volunteer ka. Napasok pa nga. Volunteer, ano ngayon Volunteer registration week. Or last week pa yon, last 2 weeks. Basta, if you want to volunteer sa church, lalo na nandito ka lang sa Dasma, sa Cavite, kami po ay Victory Dasma. Marami na po tayong location. SM Palapala. Meron po tayong sa may Green 2 Residences, dyan sa U-Belt area, tabi ng mga university. Meron pa po tayong Ventura Mall, sa may bandang area C. 3 na po yung ating location. And we need a lot of volunteers to keep on going. So, meron tayong mag-volunteer sa church, sa admin, sa tech, sa music. So yan, tanongin nyo po yung makakilala nyo sa church kung saan kayo pwede mag-serve.
Kasi alam nyo bakit? Kapag ginamit nyo para sa Lord, binigay nyo sa Lord yung anong meron kayo, pagyayamanin niya, padadamihin niya. Nung nasa kamay ng mga disciples yung 12, nung nasa kamay ng mga disciples yung 2 isda at 5 tinapay, as is. Pero nung nasa kamay na ni Jesus, napakain yung napakadaming tao. God bless everyone.